Good day sa inyo mga Kamitsu. So pag-usapan natin today is yung walang katapusang car loan application, na yung car loan tips. So marami kasing mga nag-a-apply kahit saan na yan, sa akin, sa ibang dealer, sa ibang brand pa. Hindi sila na-approve, no? Kahit na mataas yung sahod nila. Maganda naman ang trabaho nila, maganda ang posisyon nila, no? Maganda ang bahay. So marami kasing factor yan. At ginegradean yan. Pag yan nagkaroon ng credit, ginegradean nila yan, mga Kamitsu. So yun po yung pag-uusapan natin. Even ang CMAP, mga naatakan na ng sasakyan, may pag-asa ba yan? Mayroon pa po yan, mga Kamitsu. So explain ko yan. So mag-subscribe kayo, share nyo itong video na to para at least marami makaalam. Okay mga Kamitsu, bago tayo magsimula sa isang topic natin regarding sa CMAP, sa Replibin, mga bad credit. So pag-usapan muna natin yung okay naman ang sahod, maganda ang trabaho, maganda ang posisyon. Bakit hindi pa rin ma-approve? So yan yung mga tatalakayin natin. Unang-una, kahit ano pang status nyo, may tatrabaho mo, may CMAP ka, may cancel card ka, nakatakas ka ng sasakyan, maganda posisyon mo, mataas ang sahod mo. Lahat po yan is for approval. Na? Lahat po yan, i-consider nyo as 50-50. Ganun na lang po. No? Ayoko kasi kayong paasahin na 100% approval. Hindi ko totoo yun. Pero, kung gusto nyo ng 100%, yun po ihuhuli ko. So, dito muna tayo. Bakit ganun? Na hindi na-approve? Unang-una dyan, baka naman sa location. Tatandaan nyo mga Kamitsu, mayroong lugar na hindi ko pwedeng sabihin dito on public, baka kasi maka-offend tayo, na hindi talaga na-approve. Bakit? Kasi may history na. Once na hindi nakapagbayad, pagpunta ng collection, hindi na nakakauwi. Nandun na. Wala. Maraming nangyaring ganyan. No? Okay. May lugar na gano'n. So, kung gusto nyo malaman, i-message nyo ako. Nandiyan lang naman sa baba ang aking messenger link at mag-usap tayo dyan. So, yun. Isa sa mga dahilan. Lugar. Or minsan naman, alam na natin na doon yung lugar na yun, pero nadadama yung iba. Kasi nga, doon sa address, kasama pa rin siya kahit nasa labas na siya. Doon sa tinutuloy doon yung lugar. Yung naman. So, meron paraan yan, basta magkwentuhan tayo. Yun, isa sa mga factor. Isa pa, okay naman yung lugar ninyo. Yung nga lang, very private person ka, o hindi ka kilala. Na? Kilala ka man, bansag na lang, kalayaw na lang. Kasi syempre, sino ba't nahihirap ng panahon ngayon na tumatambay sa labas. So, ang ibang bangko, hindi na pupunta ng bahay. Pupunta na lang po yan sa kapitbahay. Problema, kung pumunta ng bahay, ay ang kapitbahay, kaaway niya pala. So, anong dapat gawin para ma-solve yan? Makipagbatiin muna kayo. Pag nakakuha na kayo ng awayin nyo. Biro lang. Ganun po yan. No? Kailangan natin iwasan yun. Makipagbati na tayo, hindi naman. Yung pride natin, iba pa, wala naman kasi mangyayari eh. Diba? Mahirap kung may kaaway, mas lalo na kapitbahay mo. So, yung isa sa mga, kailangan nyo, umpisahan nyo. Pre, pag ganyan, isang gano'n lang naman yun, wala nang problema eh. Iba ng feeling ng kaaway mo. So, isa yan para ma-solve nyo yung problema sa ganyan. Dahil may mga bangko hindi pupunta sa bahay nyo, magtatanong sa kapitbahay. Pangalawa, kung mag-a-apply ka naman, at gusto mo talagang medyo kinakabahan ka, hindi ako kilala sa lugar ko kumuha ka na ng barangay certificate. Diba? Para at least meron na tayong ebidensya na diyan ka residente, punta ka kay chairman, kagawad, nakukuha ko ng barangay certificate for my auto loan application, naka-indicate naman dyan. Para once na pumunta ron, in-issue ko yan, residente ko yan. 10 years na yan dito. So, walang problema. So, yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit merong hindi na-approve. Meron namang bangko
na hindi ko pwede sabihin, pero sinabi niya sa akin, ayaw nila yung bahay. Meron ganun. Yung bahay, hindi siya ma-approve dahil sa bahay. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Mayroon namang ibang bangko na ayaw ng mga address na ali, at tawag ko, ali, yung matipong hindi siya street, ali. Kasi unang-una, walang parking yun. No? 100% walang parking. So, masyado silang maano sa parking. So, kung may problema ka sa gano'n, bibigyan kita ng parking. Basta mag-usap tayo. Nandiyan dyan yung messenger ko. Kailangan natin mag-usap regarding yan. So, yun yung mga dahilan kung bakit hindi na-approve. Isa pa, maganda ang sahod niya. May COE na. And then, dumating sa time na on process na yung application at hihingi ng payslip. Doon sa payslip, ang daming loan. SS loan, Pag-ibig loan, cash loan. Kumbaga, naubos na yung income niya. So, yun yung isa sa mga dahilan. Di ba po? So, positive naman dyan. Ang sahod kasi, alam naman natin, ang sahod natin sa Pilipinas, baka manager, 21 lang ang sahod, may ganyan eh. So, isipin natin, sabi kasi nila, once na nag-apply ka, ang monthly amortization mo is 15,000. Kailangan times 3. Kailangan nasa 45,000 ang salary mo. Okay, sabihin natin ganun. May allowance kayo. Diba po? Hindi naman po yan nilalagay. Non-taxable allowance yan. Hindi po yan kinakaltasan. Incentives. 13-month pay. I-divide mo. Ilagay natin per monthly. 14-month pay or yung bonus. Which is ganun din. Ilagay natin. Divide. Ilagay natin. So, pag in-explain ko naman yun sa banko, tanongin ko, ba't ganito yan? Kasi ganito ginawa namin. Oo nga naman. Diba? Papasok yan mga kamitsu. Dahil ang mga bangko naman, minsan hindi sila tumitingin sa sahod nyo. Importante sa ibang bangko, yung identity nyo. Yung makikilala talaga kayo sa bahay nyo. Alam nyo bakit? Kahit pababa ang sahod mo, alam nila bakit ka nag-apply. Dahil alam mo, meron kang kakayahan. Hindi man lang kakayahan sa sarili mo, meron kang mga kapatid na nag-uusap-usap kayo na mag-aambagan kayo. Alam nila yan, mga kamitsu. Kaya minsan napagbibigyan. So, dito na tayo mapupunta ngayon sa CMAP. Totoo ba yan na may na-approve? Nag-apply nga ako kay Agent Colson, hindi naman ako na-approve. Pero meron namang kliyente ko na, kay Agent Colson ka dahil na-approve ako. So, katulad ng sinabi ko, 50-50 talaga ang application. Kahit saan yan. Walang 100%. Meron nagsasabi, magre-resign siya. Yung re-resign daw siya eh. May kliyente ako galing doon. Meron na yan. Nag-vlog pa nga kami. Sabi ko, kamusta na yung agent niyo ron? Nandun pa rin. Di pa rin nag-resign. Napa-approve ko sa amin. Doon hindi. So, ang sa akin kasi, kaya ako nag-YouTube dito para makita ninyo na totoo lahat ang sinasabi ko. Oo, meron akong napa-approve. 4 na credit card. May problema siya. Meron pa siya mga ibang loan. Meron pang isa. Bounce check. Shoutout. Hindi ko pwedeng sabihin eh. Pero alam nila yan. Mga subscribers sila. Shoutout sa inyo, mga moms. Sir, napa-approve natin. Katulad nga sinasabi ko sa inyo, ang bangko, hindi naman yan bibigyan ka ng second chance niya. Kung maganda naman yung income mo na ngayon, nagsoli ka nga dati, pero ang ganda naman ang income mo ngayon, well-identified ka, saan ka nakatira, pumasa ka sa lahat ng ganun, at dahil lang doon na nagsoli ka ng sasakyan last 2 years ago, hindi ka na mapagbibigyan. Kung ganun ang mangyayari, lahat na. Dahil 80% nung pandemic, nagsoli ng sasakyan, kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta magkipagkwentuhan kayo sa akin. Yun ang importante. So, ganun na lang. Kung meron kayong topic, please, i-comment nyo kung gusto nyo yung topic para at least magawa ko ng video. So, ganun na lang. Share nyo po itong video na to para maraming makaalam na nandito si Agent Colson. Hindi ako naka-uniforme dahil Sunday ngayon. Bukas may pasok. So, ganun na lang mga kamitsu.